What's up mga kuya? Mag-e-experiment tayo ngayon. Susubukan kong lagyan ng betta fish itong crowded na tank natin. Marami kasing newbie ang nagtataka kung bakit laging solo lang yung mga betta na nakikita nila at madalas ay walang kasama na ibang isda. Likas kasi sa mga betta ang pagiging territorial. Mainitin ang mga ulo nila sa kapwa nila isda, lalo na yung mga lalaki. Kaya tinawag din silang Siamese fighting fish. Heto nga at ilalagay ko na yung betta. Malalaman natin kung komportable ba siya sa maraming tankmate. Unang lapag parang wala naman siyang reaksyon o parang nagulat siya sa dami ng kasama niya. Mukhang okay naman sa umpisa. Ilang minuto pa ang nakalipas parang natigilan na siya sa paglangoy. Feeling ko na-stress na siya sa dami ng kasama niya sa tank. Buong buhay ba naman niya mag-isa lang siya sa lagayan. At nagsimula na nga rin yung mga moli na tuka-tukain siya. Naku, kawawa naman. Imbis na siya yung mang-away, siya patuloy yung nabuli. At this point makikita mo na hindi na siya komportable. Ang ibig sabihin nito ay hindi compatible ang betta na isama sa maraming isda. Mahalaga din talaga na malaman natin kung compatible tankmates ba ang mga alaga nating isda. Hindi pwedeng bili lang tayo ng bili ng isda sa pet shop na magustuhan natin. Maiging i-search nyo muna kung compatible tankmates ba sila bago nyo bilhin. May tendency kasi na magkasakitan sila. Okay? Yun nga at hindi na natin papahirapan itong betta natin. Kukunin ko na siya para ibalik sa tunay niyang tahanan. Kawawa naman, na-stress siya masyado. Ang kukulit kasi ng mga moli na to. Yun lang mga kuya, sana nasagot ko yung katanungan nyo kung bakit laging mag-isa lang ang betta sa lagayan. Lagi nyong tandaan na laging mag-research bago mag-alaga. Hindi pwedeng bili lang ng bili mga kuya.